Okay, let us start our Sunday school. But before we start, may I request everyone to bow down their heads. Let us pray. Father God in heaven, grant us instruction through this Sunday school so that we may grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. We pray this in Jesus' name. Amen. Luktan tayo, iti manual tayo. Dating nadakas tayo, chapter 6. And nalpas tayo, we have finished paragraph 1. Now we go to paragraph 2 and paragraph 3. I will read paragraph 2 and 3. Our first parents by this sin fell from their original righteousness and communion with God, and we in them, whereby death came upon all becoming dead in sin and wholly defiled in all faculties and parts of soul and body. Paragraph 2. Now we go to paragraph 3. They, the root, and by God's appointment, standing in the room instead of all mankind, the guilt of sin was imputed, and corrupted nature conveyed to all their posterity descending from them by ordinary generation, being now conceived in sin, and by nature children of wrath, the servants of sin, the subject of death, and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal, unless the Lord Jesus set them free. Daitikit tuloy daytoy di ay inadal tayo last Sunday. Last Sunday is all about of man, of sin, and of the punishment thereof. So of the fall of man ti bagbagana, of sin and the punishment daytoy nga basol. So it start tayo paragraph 2. Ti point dito paragraph 2 ipakpakita na di ay nakatnagan ti tao. The fall of man kin di ay total depravity. The immediate fall and total depravity. Kuna dito nga paragraph. This paragraph outlines the immediate and spiritual, physical consequence of sin for Adam and its subsequent transmission to all humanity. Pakpakita na dito niya. Di ay immediate nga resulta dito nga basol. Ano di basol? Iti paragraph 1 kuna na i-review tayo niya. God created man upright and perfect and gave him natintid na the righteous law which had been unto life. So, biyag diya inya kanya na. Ngim na violate diya na disobey da diya nga law. So, the consequence na dito the consequence of sin is dagitoy niya. Naipasa diya sin iti entire human race niya. Amin nga kapututan ni Adam kini Eva kit paparehas tayo. The basol ijay.
So what we learn here is what is the result of the disobedience of man, of Adam. First, the loss of original state. The original state na dito, God created man upright and perfect niya. Napukaw di ay, the loss of the original state. The loss of righteousness. Adam and Eve fell from their original state of uprightness. Now, may kadwa, napukaw di ay communion da, the communication da, nya? The relationship dakit, adati direct nga fellowship da with God, but then, awani ijay, na istorbo, kung akong gapo ijay basol. So, dito iti result na. Ada pa iti may isang result na, the disobedience da. Kas kunaktatay di universality of death. Na-instruct ni Adam dito, the instruction of Adam, kit haanyo kanin di tree of knowledge of good and evil inya. Otherwise, you will surely die. Death di niya. So, because humanity was in them, death entered the world for all descendants. Adati universality of death, matay iti tao. Dito nga death, this death includes spiritual, separated tayo kini Apo Diyos. Physical, dito bagi tayo matay, mabulok, madikay. Anya pa iti death nga inayon dito Di judgment, eternal judgment. Iti tao nga saan nga namatikit, maukom, and the wrath of God is upon him. Yeah? That is universality of death. Amin mit nga tataw kit matay. May katlo nga punto dito'y, ulitin tayo man hindi ay, total depravity. Di ay wickedness iti tao, adatuin. Yeah? Dito kit di ay na defile. First, God created man upright and perfect. Ngim, di ay creation ni Apo Diyos kit ada iti mansana rugit na defile. Ada ti comprehensive defilement. Ang aming nga parte iti human person, all the parts, the faculties na, di kararwana, di bagina, became corrupted. So all faculties and parts of soul and body became corrupted by sin. That is the result niya. So makita tayo iti total depravity iti tao niya. How? Amo tayo, ikumpara tayo ba iti kwa tayo kini Adolf Hitler nga talaga nga managbasol, very wicked, or simply kitain tayo iti ubing niya nga very disobedient na iti parents da. Parte diya niya, ore ko na tayo nga ubing da pa lang kurang pa iti amo dakit adamit diya kwa da ijay niya. Diya rebellion da. Uray nasaya at iti instruction ti parent, di ubing kit agrebel. Now, dagiting reference kit makita tayo ito'y ti reference tayo ito'y chapter 2 kit ito yan. Ti Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. Yeah? Fall short of the glory of God kit may isang nalawag nga description iti resulta iti basol. Di resulta iti basol kit
dagito'y tatao. Now people are morally and spiritually ugly and depraved. Yeah? Kas ano nga ma-restore dito nga kina ugly tayo, kina pangit tayo, kin totally depraved nga tao niya. May salang tidalan tayo ni Hesus Kristo. Now, mapantay iti Romans chapter 5 verse 12, kunana, therefore just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Through one man, death is, through one man, dahito niya, ni Adam. Kunana iti Genesis 2:17. Adaman mangibasa. Chapter 2 verse 17. Natural ba iti death? Iti tao? Sige man, Brother Joel. Verse 17, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat of it, you shall surely die. Di 17. win. Ngimnangan damit inya. Therefore, they died. Nya, matay da. Surely. Sure hit di ay. So di ay niya. Because all sin niya. Kas kuna na iti Romans chapter 5 verse 12. The universal reign of death is the consequence, di ay consequence of sin. All mankind except Christ was involved. Yeah? All mankind except Christ was involved with Adam in his sinning. So ang amin kanu nga mankind kit na involved ijay sinning except Christ nga nagbaling nga tao dito tapno isu namang gisalakan kada tayo nga awang basol na. Christ represented us before the Lord in Eden, and his guilt was imputed or declared or counted to his descendants. Applicable kadagay namati dati. So that we are born guilty even before we commit. Sa balin samit dati insulat ko. We commit any act of sin. All sin in the sin of Adam. All sin in the sin of Adam. But the righteousness of Christ kadagay believers is imputed kadagay believers tapno aday kasta namanin nga iti sangwanan ni Apo Dios ket agbalin tayo nga nalintig. So datoy niya dati dayto iti agas na di total depravity niya ni Hesus Kristo laing. Now, ituloy tayo, mapantayo iti chapter ay paragraph 3. In paragraph 3, maadal tayo iti last time ko na tayo question ni Kwan di federal headship. Ti federal headship di representative niya. Adam acted as the federal head or representative for all humanity. So is his sin, which is imputed to us. So adalin tayo iti paragraph 3. Kuna na ti paragraph 3, ang lahat ng tao ay nanggaling kina Adan at Eva. Ang aming nga tao kit nagapukin ni Adam and Eve. So dito'y the federal headship and imputed guilt ti maadal ta ito'y.
So, adalin tayo dito yung they root ti puun iti basol kit gapukin ni Adan. So the root of humanity, anya ti kuana. Adam and Eve are the biological and spiritual root of all mankind. Yeah. Mamati tayo mit nga uri Asian data, African or European kit nagapuda kini Adam and Eve nya. Awanin sa bali. May kadwa. God's appointment, the federal headship. Adam acted as the legal representative. Therefore, his act was counted for all his descendants. Niya di act ni inaramid ni Adam, nagkabasol ni Adam niya. Applicable in di counted ijay ayanti descendants na niya. Awan ti tao nga hanga nagbasol. So, no nagbasol dahito nga imuna nga tao ni Adam, ada iti guilt niya. So, maikatlo nga punto, the imputed guilt and inherited corruption. So, the guilt ni Adam inya, gaputa nag-disobey kini Apo Diyos. Kunan ni Apo Diyos, hamo nga kanin dayta nga bunga iti tree of knowledge of good and evil kit kinanda. Dayto nga guilt of Adam, di muna nga basol na is credited to all, or no kuna tayo nga imputed, na itid, na ikarga. So, na-inherit tayo dahito nga corruption. The same corrupt nature from the first sin is transmitted to all descendants through ordinary generation. So natawid tayo amin dahito nga corruption, dahito nga basol ni Adan. Anya nga iti resulting nga condition dahito na condition ti tao. The resulting condition ti tao kit all human being are now born into the world as kunana dito verse chapter paragraph 3. All human are now born into the world as children of wrath. They are slaves of sin. Yeah? Kuna na iti dito paragraph 3, conceived in sin and by nature children of wrath. You see? Iti Romans chapter 5 verse 12 to 19, ipakpakita na dito amin di kanya. Verse 12, sin came into the world through one man, Adam. Verse 13, for sin indeed was in the world before the law was given. Verse 14, yet death reigned from Adam to Moses. Verse 15, many died through one man's trespass. Di trespass ni Adam. So, verse 18, one trespass led to the condemnation for all men. Verse 19, one man's disobedience, the many were made sinners. Through the disobedience ni Adam, the many were made sinners niya. But, ito inya nga punto. By one man's obedience, the many will be made righteous. That is the work of Christ. Di bagbagak dito . One man's obedience, di
no timay sa nga tao kit na isalakan kit agbalin iso nga upright in the eyes of God. And in Psalms chapter 51 verse 5, kuna na, behold, ipakpakita na dito niya, di ay sin iti tao. Makitayo ba nga iti basol kit adadjain, uray kayan anak di ubing, kuna na iti Psalms 51 verse 5, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Iti ubing kit sinners damit lang. They are not born innocent children. They need God's salvation too. Inya. Masapul may salakan ti ubing mit lang. So no ti kaskas tatay to ikit ada Sunday school tayo tapno masuruan da, ma-instruct da about the salvation iti tao. So, assuming dito inya, tikuna na dito'y the last part na. Of death and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal, unless the Lord Jesus set them free niya. Nagbasol iti tao, unless the Lord set them free, kit they remain, ijay ayan ti condition da nga, sinful condition, they remain there. Kuray. Let us say, this pen represents Adam. Anya. According to our London Baptist Confession, God created man upright and perfect. Yeah. But Adam disobeyed. Idi nagbasol ni Adam kinan na the tree of knowledge of good and evil kit. The resulta na tinag niya. Am amin nga adakin ni Adam kit nagda niya. Now, kuna na dito'y. Bayan, pastor. Illustration data. Kuna na dito'y niya. Unless the Lord Jesus set them free niya. So, mamati tayo nga iti salvation is 100% work of God. We believe that salvation is 100% work of God. First, God provided the way. Ni Jesus. Jesus is the way. God provided the truth. Jesus is the truth. For man to be upright, inyakit kailangan na iti righteousness of Christ niya. So, iti inaramid ni Apo Diyos. Intid na iti may isang na i-sacrifice niya. The fallen man kit, kung natay garo dito niya, they are, by nature, the fallen man kit, diay, isu dati object of God's wrath niya. Amin nagbasol. So, titrabaho ni Apo Diyos, let's say, dito nga imakit, dati diay trabaho ni Apo Diyos inya. God sent His Son, Jesus Christ, nga na i-sacrifice so that amin nga mamati kineso Kristo kit adabiyag na nga agnanayin. So, ni Apo Diyos tinagtrabaho. God began a good work in us by saving us. So, insalaka na daytoy nga may isang nga tao amin nga kapututan ni Adam. Tapno agbalinda manin nga upright iti sangwanan ni Apo Diyos inya. The uprightness daytoy nga tao is not his own.
That is the righteousness of Christ imputed kanya na. Now God, the Father, declares him righteous, not because he is righteous, but because of the righteousness of Christ. Dahito ikit legally righteous. So kastoy iti naramin ni Apo Diyos niya. Di pa nakaisalakan ti tao kit di salvation nga trabaho ni Apo Diyos. Ngim adada iti teachings nga sabali iti sursuruda niya. Kas kuna ni pastor ijay church ti Philadelphia kit awan ti question ijay niya ngim kitain tayo kadi nga iti tao kit handa kaya nga pilyin ni Apo Diyos nga isudakit isalakan da iti bagida niya. That's why iti evangelism tayo hantay nga ibaga nga follow this prayer after me tapno sikakit may isalakan. So, yan. Kastoy iti teaching tayo. Okay? So, hangkuan mo no na ilawag ko dito nga chapter 3. Nya. Ngim iti punto na dito nga i-summarize ko iti chapter 3 kit kung kuna na dito ikit the root of humanity. Now, adatoy the federal headship ni Adam inya. Amin nga humanity kit natinagda niya. Adam acted as the legal representative. Therefore, his act was counted for all his descendants. May ikatlo, the imputed guilt and inherited corruption. May ikapat, the resulting condition niya. The resulting condition, all human beings are now born into the world as children of wrath. So, i-compare tayo iti tao niya. A person in Adam and a person in Christ. What is the difference? Dito ti sa ludsod. Person in Christ is justified. Oh, nyapay. The man in Adam is guilty. So, kuna ni pastor, person in Adam is justified. Christ. I'm sorry. Wrong name. Mistake. Man in Christ is justified, just like my the illustration. In Adam, kit guilty. Yeah. So, what else? Man, Adam, in bondage. Of sin. Man in Christ, free. How about the imputation? In Adam, nyati na i-impute sin. In Christ, imputed righteousness. So, it's either iti tao niya. It's either man is in Christ or man is in Adam. Yeah? So, salusot ko kumanin nga may isang. The salvation removed the propensity of sin. Dati ba nga pan nakaisalakan kit ikatin na ba diyay kinadakil da ito'y basol. The guilt, but the depravity remains. Yes, truly, yes. Mapansin tayo niya nga uray nun na isalakan ti may nga tao kit adalata diyay depravity niya. But we know our standing before God. Nya? So, are people born sinners and sin as a result, or do people sin and become sinners as a result?
Are people born sinners and sin as a result, or do people sin and become sinners as a result? That A. Letter A naman. We are born. First mention. Read first. As di ay inadaltain niya, they are born sinners. Talagang managbasol da. So, anya ngay garod ti evidence that exists tapno mangipakita nga ni Adam kit acted as the federal head or representative for all men. What evidence exists to show that Adam acted as a federal representative for all men so that his transgression becomes the transgression of all? So, cite the evidence. Example. Sa tanda. Ebidensya. Correct. Matay ti tao. Ebidensya. Ipasok na Adam. Surely die. It shall surely die. Bakit? Pagka isurusuro nga. Kunanda nga. Hangatay tati pagbagat ni Biblia. Is second death kung kunana. This is wrong pala nga yun. Matay ti tao. Dahil yung physical death is still is a result of sin. Win. Yeah. Oo. Win. Kasi eternal ticket nga po, Diyos, yung matay daw yung tao because we sin. So mali, yung sabi nila, normal yan yung first na death physically. Yung tukol dito is yung spiritual death, yung eternal separation from God. But physical death and spiritual death is still a part of that surely die. Yeah. Okay. So death is evil. Anya pay. The transgression ni Adam kanukit becomes the transgression of all. What are other evidence? Ourself. Truly ourselves niya. Ore niya ikasta tayo kit talaga agbasol tayo. So even Christian will not say, nalilis man tayo konsensya. It does not mean nga gaputan na regenerate tayo kit nag-Kristiyano tayo kit han tayo nga agbasol. No. We sin. Diba? Adda. Siguro mabalik ni other instance na dito kaya ngayon nga in every way kaya nalinis ti maibagat yung nalinis konsensya tayo. In circumstances, mabalik nga dati po na ang Kristiyano ang nalinis konsensya. Agsubli tayo the vanishing conscience niya. Dapat nga ada data nga mai-input gamin kada tayo. Yang nga data, the truth of the Bible gamin i-input tayo jay pusukin panunot tayo. Tapno mayat. Dati kunada nga clear conscience. Wait. Di evidence niya, di makita tayo di action. Already ubing garon nga example nga kaduan nga tattao kit kunada nga inosente ti ubing kit. Anya ngay handmade. So di ay ada pa idado mga saludsod tayo. Sige. Very common natin na sa lutsod. Is Psalm 51, in sin and mother conceived me. So even just born again children are sinners. In my previous church, they teach us that children, I will ask, so are these children saved? I am not saved because they are sinners from birth. They have not yet, they don't have any understanding, and they told us that it depends on their parents
which is not in the Bible. So I asked that question again because it's very clear here that in In sin, I was conceived. And as the children grow, you can already see how rebellious they are, even if you don't teach them how to become rebellious. So what if they die? And are they saved? You're not questioning. What if they die? Are they saved? They don't have yet any understanding of the gospel. But we are also told that we cannot do anything to save ourselves. It is by the grace of God that we are saved. So that will be the answer. So even if we say that they are born again in sin, again, it's the grace of God. We don't know. The grace of God can cover any sin. But to say that it depends on the parents is not really unbiblical. So would that suffice? Yung answer now by the grace of God, if you don't, even if they had not been told the gospel because they are not yet of understanding, the grace of God covers Mercy, by the mercies of by God. the mercies of God. In the Bible, ang makita natin ay merciful ang Diyos sa mga bata, sa mga infant. Pero hindi pa rin sinabi wala pa rin sinabi ang Bible definitively na lahat ng baby na namatay in their youth, in their infancy, ay saved na agad. Walang ganong How about yung namatay na anak ni David? Pati yun ay isang lamang, isang instance lamang. Ang tawag natin doon ay isang pangyayari lamang na i-record. May mga point din sa Bible na makita natin yung rage ng Diyos dahil sa sin, even sa mga babies. Yung mga babies na pinapalo, kinakain ng aso. So, kasama din sa rage ng Diyos, ang destruction ng mga bata dahil sa kasalanan. So, hindi pa rin yun enough na mag-propound ng single thought na ililigtas ng Diyos lahat ng babies. Pero, ang isang makikita natin sa Bible ay yung mercy ng Panginoon sa mga bata, sa mga infant. At doon sa sabi ng Panginoon sa Kristo na unless you be converted, you will be like this little children. So, at doon sa Jonah, sabi ng Diyos kay Jonah, naawa ka dyan sa halaman pero hindi ka naawa doon sa Ninive na merong mga infant na wala pa silang kamuwang-muwang. So, may mercy ang Panginoon sa mga babies. Sa kanyang biyaya ay dahil pinagkaloob ng Panginoon ng atonement sa guilt ng sin, sa Panginoon sa Kristo, ay liligtas ng Panginoon kung sino yung ninais niya at kinakahabagan niya. So, yun lang ang pwede natin may bigay na comfort sa mga pastorally kasi ang tayo may kadudagi dahil pag ministeran tayo as Christians na neighbors or friends na nagtimatay na anak na baby. Hantit magaling na i-comfort lang tayo suda disregarding the word of God that in Adam, man is guilty. Legally guilty. Pero ang pwede natin may-offer sa kanila is ang hope sa pag-hope sa mercy ng Diyos. Huwag na i-declare na save lahat sila. Kahit bata sila, they don't know which is left and right. Yung mga iba pa nga sa Roman Catholicism, nagiging mga
mga cupid, yung mga baby na namatay, yung mga little angels. Oh, ay na mga angels kaya. Ang daming superstition. Pero, Oo, may pakpak ka, di ba? So, irelay tayo latay jay sa uni Apo Diyos inya. Amo tayo mit nga adada pinili ni Apo Diyos. Madi tayo amon, no? They are one of those who are chosen by God. Anya pa'y? Awanin? 12 o'clock ini oh. paano siya? Napay sa lutsod. Yeah, regarding the epekto ti basol da Adam kini Eva. Convinced. Unless may nga tao kit very proud kit ko na nga awan ti basol ko. Yung mercy kasi ng Diyos, napakatibay na sandigan ng isang tao. Pwede natin i-console ang tao doon para i-direct natin siya sa gospel. And at the same time, i-comfort natin siya na sa pag-rule ng sin ni Adam sa mundong ito, sa darkness sa mundong ito, ang sabi ng Word of God, mas maigi pa yung mga batang hindi na pinanganak. Uy, nadadyay. Oo, dahil sa tindi ng deceitfulness ng sin sa mundo ito. So, mas mainam na mag-depend sa mercy ng Diyos. So, yun ang point ko. Oh, si Solomon na to? Si Hezekiah. So, iti ko na dito'y the unconverted nga tatao are children, by nature children of God's wrath. But to the regenerate, naagasan diyayin niya, Ay, yung isang point pala dito. unless the Lord set them free. Ang sinasabi ni Sister Lydia, yan ay nagro-root sa Presbyterian Covenant Theology. Na yung mga anak ng saints are children of the covenant. Kaya sila ay saved na by virtue of the salvation na binigay ng Diyos sa covenanted parents. Ganun yung take nila. Ngunit sa Baptist Covenant Theology, hindi ganun. Hindi parehas yung Old Covenant sa New Covenant ni Cristo. Yung Old Covenant is by generation, yung mga anak nila kasama sa Covenant. Sa New Covenant, regeneration, spiritual. So, individual. Ayun yung position natin. So, awan ni. Di siguro de federal headship na. So, Jesus, so by nature, we are children of wrath, but Jesus delivers us from the wrath to come. So, di IT, comfort kada tayo. Nya? Amen. So, no awanin, dawatikin ni Pastor, nga idala na iti, closing prayer tayo. Father, we thank you for the things that we have learned today regarding the sin, fall, and redemption of Christ. Isurot kami pa ako as we continue to study ni Kagalito. Bendisyon na niyo may apo, lagi ti anak yung mga nusuro, balita kay apo mga instrument, Espiritu Santo nga communicate kadali kay apo nga eternal truths ti sa. Bigyan kami ako, at tinarag mi, tinarag